verse 21. Doon sa tumay kay ang sounds niya. Kay Marcos kapitulo 1 bersikulo 21 magsugod. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa sinaguga og nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala gayud tungod sa iyang pagpanudlo nga may otoridad og dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinaguga og misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Niani ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom, gula ni anang tawhana. Ipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit kinig kusog og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nga nagpangutan anay, unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan, kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. Usa mikaylap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita may tungod kang Jesus. So ang Dios magapanalangin sa ang pulong. So ang istorya ani may tungod sa tao nga giyawaan. So kabalugit nga si Jesus is nagapanudlo siya og nagaayog mga blatian ug nagahingilin pud siya mga kautan na espiritu. Matod pa diri sa unang bersikulo sa atong topic karon sa bersikulo 21, unya miabot siya sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa sinaguga og nagtudlo. Na pag-abot sa adlaw pagpahulay, misulod noon siya sa sinaguga aron nagtudlo. Unya ang mga tao nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may otoridad og dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. So natingala ang mga tao nga lahi lagi siya magtudlo. Lahi gyud kay naa daw siya authority. Grabe gyud niya anang nahibulong gyud sila sa kalainan sa iyang klase sa pagtudlo. Ug matud pa unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga og misinggit. So naa po na nakaapil nga nakasulod nga giyawaan unya nagsinggit-singgit dito sa sinaguga ug ingon siya unsay imong tuyo kanamo Jesus nga Nazaretnon. So nisulod lang siya didto, gisundan niya si Jesus ug batud pa unsay tuyo nimo kanamo, ha? Unsay tuyo nimo kanamo Jesus nga Nazaretnon. So nabother di ay si Satanas kang Jesus sa iyang gibuhat. Oh, sumatod pa din sa verse 23, nautana siya, unsay tuyo nimo kanamo Jesus nga Nazaretnon? Niani ka ba aron paglaglag kanamo? So daghan ang demons daghan gid sila mo na nga inaanhi ka ba aron paglaglag namo? So kay ang tao ang demonyo ni sulod sa tao. O daghan sila kanamo. Okay. Ang demon spirit, ang spirit sa dili na siya basta mag-inusara. Nagina siya kauban. O gina siya kauban. Siya nianhi ka ba aron nga laglagon kami? Nakaila ako nga ikaw man ang balaang sinugo sa Dios. O ingon siya, I know that you are the Holy One of God. Ang kaaway nakabalo nga siya ang Dios. Ug nahadlok siya matod pa sa pulong sa Ginoo. Ug apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom, gula ni anang tawhana. Okay. So gibadlong ni Jesus, gi-cast out niya ang yawa or demon spirit nga naa sa tao, hilom siya. Hilom, silence. Gula ni anang tawhana. Matud pa sa pulong sa Ginoo sa come out, ha? Come out, be quiet, come out of the man. Ug matud pa gipakurog sa yawa ang tao unya misinggit kinig kusog og mi gula. So pag cast out ni Jesus, nangurog ang tao. Nangurog ang tao, convulsion, nag-react ang spirit. Pero pag guman nag-react, ni gawas. Oh. So, kanang katuding tawhana, naa sa sinaguga. Nag-react lang dayon siya. Kay nabother na gid siya ni Jesus. So, nayon nga, naa sa sulod.
Pero sa dili na niya makaya ang presensya sa Ginoo, gariak na siya. Gariak na siya. Sa to kanamo gariak na ang demon. So naay mga tao nga naa sa sulod sa iglesia o anin ko di nakagwanta ang spirit sa ilalom nga kuan mo react na siya. Mo react na siya. Umoto sa ta unsay tuyo ninyo nimo kanamo ingon ang demon spirit nga nasud sa tao gigamit niya ang baba sa tao ha sa to nianhi ka ba aron pag hukom namo. So gipahilom ni Jesus insa hilom gawas niya pag ingon ni Jesus ana nangurog ang tao nagkumbulsyon nagreact pero ni gawas. Okay, ganina dito mo ko sa provincial hospital and then grabe ang babae kay grabe ngunok ka kay gilabtan kay pun siya ko nga naaba kay damgo nga isang wala man pastura. Ko nga previously taod-taod na nakay damgo. Kanto nakadumdum siya. Nay mga ingana nga gipingon na wala kasi damgo. Kay gipalimot di ay sa espiritu nga sa kaaway. Hangto nakadumdum siya na siya bagong damgo. O ana kaduha nag wala na nakataon ana. So nagdamgo di siya nga kining dana na sa ospital pero isa wala siya damgo palimot siya damgo na sa ospital one week man daw siya gapon so nagdamgo ko pastora nga nili kuno ko niya na itong nga taong nili pod sa ako then iya din kong giduulan gihikap din ko niya o gihikap din ko niya itom daw siya nga tao oh then kung sa pa imong sunod damgo yun siya nga nadamgo ko ni uli na kuno ko sa amuan na naulian na kuno ko very good ko nga na nakilabot sa imo ha. O na nakilabot sa imo. Pila na ka man nanambal ang iyang giadtuan. Upat na ka lana ang nagkuha sa iya. Ang ikupat nga lana wala na nagamita. Tungod kay nagana naman sa hospital, di naman pwede pagamit kay kung hindi pagamit so surrender na sa ko aron. So mag-post ko niya. Grabe kid luod jud kita ang kuntan-aw nimo ngayong panigikan sa ulo pa ingon sa MPL. Grabe gyud. Sumuto nga gi ko ana ko siya gi-interview. Wala ba kay kapungot lagutan imong bana anak parintig suon kuan siya nagpost siya ang tuning siya nga no, iyang bana di ay kay kung mahubog iyang bana sakit manulti niya say aksyonan siya kuan atong sundang so nagdidto siya naglain ang iyang ginawa pumatod pa sa gipatambalan niya nga mananambal ito sa tabay nga iyang labhanan glabtan po siya dito glabtan po siya dito atong datan nga espiritu so ko nga basta kay na nagilabot sa imo munang walay dili matrace sa doktor imong kan wala pay tambal sa iya kunya grabe na sumuto nga gi kuan ako ipasayloon nimo imong bana kay aron dili makuan imong healing dili mapakdag nimong kayuhan so ilak siya padawat ako sa Ginoo cast out din ko sa demon spirit pag-cast out na ko sa demon spirit, ko nga, cast out na ko kapribang espiritu, demonyo, ana sana. So, kung singalan nimo, ana siya, itong pastora, itong kapre. Abarito, ko gawas, in Jesus name, gawas. So, wala ko kabaloon sa inahitabo niya, sa gibati niya. Pero na-feel na ko gariak ang spirit. Pag humanog ang pag-intervene ako siya ko nga unsay gibati nimo kamulo ko ang puon siya nga murag giana pastora o murag giana bitaw ko na siya sa espiritu katong daotan anak kunya kita nang itom nga murag gagawas ang tud nga itom man to nga itom ko kaayo gawas paguman atong itom puti na dai nigawas siya nagaan na ni pamatik ko nigawas siya patoy mo dam ko nga ni uli na ka ni uli ka na kay okay na mo nga dam ko nga giayo ka sa Ginoo karon gawas maghinay na nagkakuan ng imong kan kani gawas naman tong espiritu nga nagkuan sa imo kay dapat itom ga kuanan di siya niya mas ito paghingili ni Jesus sa demon spirit ni react ang tao gi-react grabe nagkumbulsyon nag-react siya pero ni gawas so naagi kuan nga ni gawas ana subunin to nga nagaan ang iyang gibati so isa to nga napulong sa Ginoo nga kanang ang demonyo mugawas siya kung hinginlan kung dili gid siya ipagawas itong in Jesus name patawag tiro gawas so di gid na siya mugawas kinanglan gid nga
ipagawas in Jesus name, gawas siya. Pag ingon nimo pastora ganyan nga, gawas. Wala ko nagiana iyang diri lawas unya, ni react siya, muntod nga ni ana siya paingon diri ni gawas din siya. Itom yan nakita, grabe ka itom. Siya murag kapre. Kasi ko lang ang singalan nimo. Siya ito man pastora, murag kapre, ko Jesus name kapre. Oning ko ni gawas siya, ni gaan ni pamati. So ingana nga kanang kuan dili gid ta mag hadlok bisan pagkapre ang unsa pa nang demos kay dako puno si Jesus nga naa sa atoa kaysa bisan kinsa nga espiritu greater is he, greater is he that is in us that he that is in the world. So muna di ta mahadlok na kinanglan ang atong faith dako na ug mo na nga kato nga room isolation area, isolated na tong area dito tagsara gid ka pasyente. Kana nga mga area din na naagyoy mga pwede ka mag-contaminate ang mga panana. So muna nga di lang gid ta mahadlok according to God's word. We are covered by the precious blood of the Lord. Na ganina sad nga mga alas 2 buto ka gatong kajalian. Kana buntag isa pastora kato kauban ako sa ospital sa una pastora cancer patient na siya. Then ingon siya ika 15 na niya nga session sa radiation. Then sa chemo niya sa to niya murag di nakagwanta ang lawas ingon siya hapit murag feeling na hapit na siya mawa. Sumutog di pa ko ni Jelly-Ann gi-add friend ko nagkuan pod ning duha pero video call lang. So akong gitawagan ini na video call. Ini mga alas 2 man siguro to alaw na kapin or something ana. So na feel pod na kong power sa Ginoo lahi sila feelings ganina. So napigin ako ang spirit sa Ginoo gi-release sa iya moto nga sa tao isa kung sige bati niyo pag kamulo kong ampo isa pastora murag na ay something na ko na feel nga naagyoy kuan ko kabalo ko presence ni Lord ang power ni Lord sumuto nga nagtilak siya nagaan ang pamati ko dili jud ka pa ni Lord dili ka niya kana wala ka niya pasagdi so far karong adlaw worst cases ang gipa-ministeryohan nila sa to stage 4 cancer then katong makabalan kato isa manggod taga-aglayan magud ang isa kanang karon sa gabi katong daig grabe og kuan grabe nuka di rain dit isanan o taga-aglayan so hopefully ko mag-mission this dahil ko karong Lulana mahapitan ako dito sa Aglay kada kasada then kani sa makabalan willing po sila magpabisita willing po magbisita so ang entry is hatred ang entry hatred bitterness anger ana siya. So sa to ni gawas ang demon spirit sa gawas. Di ba sa ito gawas ipagawas gid in Jesus name. Gawas dali lang yung nga mo ata gid gawas hinginlan gid sa to cast out demons hinginlan gid siya. Kay kung hinginlan nato mo gawas. So dili pa mo undang dili gid pwedeng kakaisa nga gawas dili ka isa ra ga pagawas kay na iba dugay magpagawas bang iro dugay magawas ang iring dugay gawas kinanglan gid taud na kay patience nga mukan nga gawas. O ingana siya. So kato si Jesus mismo naghingilan sa daotan nga espiritu ug ang daotan espiritu ang demon spirit ni saysay nga kaila siya si Jesus is the Holy One of God ang si Jesus daw is anak sa Dios balaan nga kanang anak sa Dios ug gibadlong ni Jesus ang mao nga tao so matud pa dinhi asa to nga verse okay. Gipakurog sa yawa ang tao unya misinggit kinig kusog ug migula. Hilabihang kay bulong sa mga tao nga nagpangutan anay. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan kining tawana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. So ang mga tao nahibulong. Unsa nga authority ang naa kaniya nga even evil spirits obey him. Even evil spirits obey him. Bisa ng ang daotan nga espiritu nag-obey. So, tinuod na kung naang gahom sa Ginoo sa atoa, tungod sa gahom sa Ginoo mo-obey ang demon spirit, not because of us. Tungod sa gahom sa Ginoo, mo-obey ang evil spirit, not because of us man wala ta kay pahinambog. Muna yung sa pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 6 nga isulot natong armadura sa Ginoo, the the breastplate of righteousness, the belt of truth, the helmet of salvation, the shield of faith, the gospel of peace. Mo ni siya ang mga armor nato, mga hinagiban nato.
everyday na to na ginasulot because anytime nga naay attack, para ganina wa mo ko nag-expect nga ingato na ay service worst cases stage 4 ang isa. Oh, ang isa basta kay wa pay gingnan gyud nga walay doktor, wala pay tambal para as imo sakit. Walay doktor sa indaw niya. Ang katul mo atake siya inig alas 9, alas 9 dahil mga alauna paingon sa alas 3 or alas 12 katul jud kay siya katul kay mo na mag niya martis dahil siya mo kan kay ko na may visitation ana depende sa na visitation day or visitation hours so ingan na siya. Oh, so this week di ay katugya pong Lunes evil spirit gyapon to na nagpuyo sa balay. Oh ana karon nga mugat mo nang careful ta karon sa karong nga bulan na kay mahal nga adlaw karong hinapos naa sila sacrificial ceremony. So na sacrificial ceremony nagkinanglan na sila mga tao ila i-sacrifice niya magwa na sila kinabuhi. So mo nang atong prayer nga Lord o ihalad sacrificial para sacrificial ceremony nila. So magpray ta for protection of everyone na dili sila mag-succeed because pwedeng nga ma-prevent na that they will be confused because God is listening us and answering our prayer. Okay. So sa to, ingon ang mga tao, unsa na ang klaseng authority na bisan ang evil spirit obey him. Now, matud pa sa pulong sa Ginoo in the book of Luke chapter 12 if I'm not mistaken. Luke chapter 12. Okay. Luke chapter 10. Luke chapter 10. Okay. Sa dang gipadala ni Jesus ang 72 disciples. Matud pa. And then pagbalik nila Luke chapter 10 verse 17. When the 72 disciples returned, they joyfully reported to him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Dayon ingon din si Jesus, yes, he told them sa I saw Satan fall from heaven like lightning. Nakita nako si Satanas nahagbong gikan sa langit daw kining unsa tawag ani kining lightning or unsa gani bisay is lightning kilat. Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. But don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. So, kining 72 disciples are young disciples. Mga batanon, mga bago. Pero because they live in righteousness, they were empowered by the Spirit of the Lord. And then gitugutan sila sa Ginoo for them to experience the power of the Lord that even bag-o ta, apan putli ta, ang atong kinabuhi ng alagad ta, so ang righteousness, living righteousness will make that devil defeated. Dili mo tuo ang yawa sa ato kung wicked ang atong kinabuhi. Kaysa pareha raman ta, kauban raman ta. Nganong mo tuo man minimo nga kauban raman ta. Pero magpuyo ganitas pagkamatarong, dili gid sila. Wala sila makuan. Wala sila ma-complain. Oh. So, ito that when the 72 disciples returned from their assignment, matud pa kay assignment sila ni Lord, gipadala man sila ni Lord. Matud pa. And then pagbalik nila na malipayon silang ni-report ni Lord Jesus. Ngayon siya, Lord, even the demons obey us when we use your name. Ang ngalan ni Jesus ang gigamit, walay lain nga ngalan gigamit nila. Wala po gibutang din na sila anointing oil. Pero uban pwedeng anointing oil pa na. Depende, it's a case-to-case basis. And sa ingon ni Jesus, yes, I saw Satan nga nahagbong gikas sa langit matud pa murag kilat. Sumuna nga sa mga confessions sa mga demon spirit nga kung mag-cast out ta, mag-pray ta, mag-hallelujah ta, magdaig ta, samukan jud na sila. Munang dili gusto nga ang yawa mo daig ta mo ampo ta kay alibanguhan sila. So pero magpasahon stag mga worldly mga sabadi na ganahan sila ana.
Oh, so gusto ni Lord nga masayod ta unsa ka powerful ang pag-ampo, unsa ka powerful ang mag-cast out of evil spirit. Oh, mo na nga mukuan gid sila, mo samukan gid sila, mo kalagi ug gud sila. So sa to, ingon ni Lord gitagaan ta mo power and authority to cast out evil spirit and to kuan kining bisan pa og na ay scorpions matud pa to you can walk among snakes and scorpions matud pa and crush them, and nothing will injure you. But don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. So, dili kuno magkalipay, maghinambog kung ang evil spirit nag-obey. Kung dili magkalipay ta nga atong ngalan na register sa langit. So wala ka pahinambog na to because that power is not our power. It's the power from the Lord. Ingana. So, moto ganina isa nga hayag na dain pastora, gaan na din akong lawas kani gawas man. Ya katundam ko niya nga niuli na siya nga naulian. Kana siya. O adto lang this week lang niya nga damgo. O wala jud ko nagdahon pud kanina ra to nanawag ka pastora kung igsuko na adianan. Sige adto taon niya. O niya sa gunsod mo lagi sa to kinanglan always ta ready. Dato isulot per me ang armor of God kay wala ta kabalo na urgent or emergency nga kana situation automatic ka mo adto didto o automatic ka mo adto rescue o katupong isa ganina is nagdamgo siya nga iyang papa nga patay na o iyang brother nga patay na giuban na siya kakwaon siya hindi nag-agi na siya mga flowers o daghan flowers, nag-agi na siya mga flowers, uban siya na. So, ang spirit of death gakuan na gid sa iyaha. Oh, so, pero, kinsa may bridge ato si Jelian kay say kuan mo to siya pasalamat siya sa Ginoo. So, nga na, kung kinsa mga prospect nato kinanglan nga makig-connect sa alagad si Ginoo or kita baka pwede man kita gapon kita magkuan because kita gaan man ta ni Lord the power and authority. It's up to us how we use them. Oh, it takes faith to use that power and authority that God has given us. Without faith, murag tahado ka mo, murag na naman kay pistula, ang pagkablit ana, ang paggamit ana, ready ba ka? Basig, pagbuto, ikaw may una mo, mudagan. Hallelujah. So to, the demon spirit will obey us because of the Lord. Not because of ourselves, but because of the Lord. So that's to, we have to live according to the commands of the Lord, to live righteousness, to live humbly, because as we do that, as we live that kind of living, evil spirits obey us. Evil spirit really obey us. Nga naman, tungod kay kana nga gihatag nga authority and power is di wala na nagi-withdraw ni Lord, gihatag na ginas atoa. Apan kanus man nagihatag upon receiving Him as our Lord and Savior. Kasi siya man atong Lord and Savior. Siya naman itong gipahari sa atong kasing-kasing. Manan ako, as we are connected to the Lord, He disconnect us from the power of the enemy. He starts to disconnect us from the power of the enemy. And then, as we value that connection, unin to nga, makuha na ang atong kinabuhi, nindot na ang dagan sa atong kinabuhi. Lahi na ginaay kausaban. And then, kausaban daghan kasinatian, daghan ang atong mahibaw-an masinati dia sa pagpangalagad sa Ginoo. Munay gusto ni Lord nga atong masayran og masinati tungod kay powerful ang atong Dios nga atong gialagaran. So in verse 21, at the same time Jesus was filled with joy of the Holy Spirit, and he said, "O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do it this way." So, nalipay sa Luke chapter 10 verse 21, nalipay daw kaayo si Jesus, puno daw kaayo si Jesus og sa kalipay sa Espiritu Santo, ug nag-ingon siya nagampo siya sa iyang ama, "O Father, Lord of heaven, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, salamat sa pagtipig ni ining butanga ni adtong naguna-huna sa ilang kaugalingon nga maalamon sila og sana kining maalamon sila og clever
for revealing them to the child like. So kini 72 the disciples, batanon pa gid na sila. Pero grabe ka dasig. Grabe sila ka eager magpagamit. Childlike. Batanon pa. Mga kuan pa, bata pa sa Ginoo. Praise to. Gidayeg sa ni Jesus ang Dios nga wala nimo ni gitapigi kundi gi-reveal nimo sa mga childlike, gi-hide nimo sa mga taong maalamon, nag-isip sa ilang kaugalingon maalamon. Apan ang mga bata nga bata pa bago pa sa Ginoo nga giisip nila nga wala pa pero mo nakasinati. So si pasabot ana. In other way, di ba ang mga Parisiyo una kay sila kabalos kabalo. Pero kinsa man naka-perform og miracles ang mga disciples ni Jesus. Unang na, sila nag-jealous sa mga disciples ni Jesus. Gani, kung asa ang kuan, naa sila ga sunod-sunod, pero dili ka maminaw, kundi mag-observe lang, mga oras lang critics. Naminaw sila, but they are not able to accept the message. Na may iba naminaw lang, pero dili mo dawat sa mensahe. Si Satanas maminaw man, pero dili mo dawat sa mensahe. So na yung mga listeners, but not doers. Unang sa James 1:22, in the King James Version, be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Kinanglan buhaton na to ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Kay kun di na to buhaton, we are just deceiving ourselves. And we are still deceived if we do not do what the Lord has said in His word. So gidayeg ni Jesus ang Dios, nag-ampo siya, "Oh Father," in verse 21, basahan ko sa Bisaya, sa Luke chapter 10 verse 21. Luke 10:21. Niadto gigayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo. Ug miingon siya, "Amaan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag muman ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga way kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubuton." So naay mga tao nga bago pa sa Ginoo pa nakakitag milagro o mismo sila nakaingon nga nag-ubi ang demons sa ilaha. Kana sila gibuhat. Pero naay uban dugay na nangalagad nga igo lang sila sa word. Wala sila'y nahimo nga kanang unsay tawag ana achievement in terms sa kanang sa deliverance nga ministry. They are just sa word. Anak. Okay. Now let's proceed on sa giingon ni Lord in verse 22 sa Luke chapter 10. "Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak. Ug kanila nga gipili sa anak aron pailhon kinsa ang amahan." Unya may atubang si Jesus sa mga tinud-an ug miingon kanila lamang, "Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sutian ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita og buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati." So gipadayag gyud nga blessed are the eyes that see what you have seen. Daghan kuno mga propeta mga alagad si Ginoo nga gusto makasinati, gusto makabalo, gusto makita ato, pero wala sa kasinati. Wala sa ka-experience, wala sa kakita. Apan bulahan sila na nakasaksi sa milagro. Ang uban nakadungog lang milagro, pero wala gid sila kasaksi sa milagro. So sa to, bulahan to nakasaksi sa milagro, nakasinati sa milagro, di kay nakadungog lang. Nagwali about milagro apan wala gid sila nakakita unsa nga klase nga milagro. So ingana, so blessed are the eyes who see what you've seen. I tell you, many prophets kay daghan mga propeta mga hari matud pa, gusto makita sa inyong nakita, gusto apan wala sila nakita. Gusto makadungog sa inyong nadunggan apan wala sila kadungog diini. So naay mga tao nga naguna apan naulahi sa in terms sa milagro. They have the words. Nagwali sa pulong sa Ginoo. But miracles, they don't know. They have no experience. Nay uban gamay ra sa pulong sa Ginoo kay bag-o palagi. Pero naka-perform sila miracles, nakakita sila miracles. So ingana.
So it's about purity, it's about humility, it's about sincerity in doing God's will to let these miracles be seen, be experienced. It takes prayer to also to do it. Kulang tag prayer, dili gyapon ang Ginoo. Sa to before Jesus nagministeryo, nag-spend siya time to pray. That is a prayer meeting kung kasabot ta unsay bili sa prayer meeting, we should not be absent during prayer meeting. We should love to pray during prayer gatherings, and we also love to pray alone when we are out ng personal nga prayer. It's not nga ganado lang ta mag-pray in a group, and then kung kita na isa magluya ta. So di pud pwede nga kita ra isa ikaw ra isa ganado kung apil ka sa grupo, you are distracted. So it should not be that way. Kung nga na ta dili ta kabalog mingle sa group, it means we are not yet that strong and we are not yet that grown Christian. Wala pa ta nitubo kung dili ta kabalo makigmingle sa group. Because ang mature dapat kabalo na makigmingle sa group. Oh, dapat na makigmingle, dili na siya angay nga ikuan pa siya, ipa-aware unsa nimo na. So that's the message of God tonight. Hope we learn a lesson nga ang yawa nakaila sa Ginoo, o kung cast out na siya, mugawas gid siya. Ya sometimes magpakita siya reaction usahay violent reaction, usahay dili ra kay violent reaction. So it's a case to case basis. That is why we should be aware of these things before we go to the field, kay aron dili ta makuratan, o kay makuratan jud ka kung dili ka aware unya. Wala pug kay nayo man na sa akong experience, kung led by the Spirit gid ka sa Ginoo, guided by the Spirit, by the way, ipakalma ra pod ka sa Ginoo sa mga performance, manifestation by the way sa evil spirit, katong halas na ang iyang performance o iyang manifestation by the way, halas na gid siya, halas nag crawl na gid siya, hangtod di tigre na gid siya, hangtod di unggoy na pod siya, ana siya hangtod katong halas nga isa nga wild na gid kay siya. So kung dili ka kabalog handle ana, wala ka na empowered sa Holy Spirit, wala ka na guide sa Holy Spirit, una jud kag dagan. O ningon na gud to yang auntie nga, naunsa naman ni gani normal pa man ni pag-abutin ngano, naunsa naman ni mura naman ni hayo, ko relax lang. Relax lang. Cast out ng espiritus snake, espiritus unggoy, espiritus tigre, hawa gawas, ma-stop na din siya. So nato kinahanglan gamito na to ang authority. We should know our power, and we should use our power that God has given us so that we can help a person nga diin na gapos sa kaaway, o gigapos control, para bagi control mo nang demon possess, control gi-possess gid siya, gigunitan gid siya. So isa to i-cast out siya kay para nga mo set free ang tao. So daghan ibutang usay ang mind, ang iyang kuno nang mga kabuang, o usahay sa body nga ato kanina pati nang daghana kuan jud, pati yung daghana grabe. So dili po ta ingon nga mo kuanta magdiri ta, because if you have faith, your faith protects. Amen. Ang atong pagtuo mag-protect. Kanina pagsulod sa nurse, nagsulod sa nurse, wala siya. Because nasa to, kanang kung magduha-duha ka, maghadlo ka, it means kanang sa tawag ka na weak ka. O pagsulod sa nurse kanina, gunita siya niya, ipabuto pa kung to sa nurse, weak ka na uban ng paan man, mura magdagburot. Pabuto sa nurse, ipang sa tuwa na. So nga na siya nga, kung ang nurse nga unbeliever, dili gani mang diri, how much more kung ang Ginoo nato sa tuwa. Nga na ra gid siya. So we should be ready in the field kung ipadto ta sa Ginoo sa field. Kay ngano man amazing ang atong gakakita, ug amazing pud ang ipakita ni Lord kung na obedience. Ana lang. Let us pray for His word. Father God, thank you so much of your grace and mercy. Thank you, God, of your living word, O Lord God, that gives us, O Lord God, the knowledge and wisdom, O Lord, in order that we could able to apply these words, O Lord God, to cast out evil spirit, O Lord God, so that they will flee. And the person nga gunitan, O Lord God, makabuhi na siyang kamot o makabaton og normal life, victorious life, healed life, O Lord God, and peaceful life, ug you will be honored, O Lord God. Thank you, Lord God, sa imong pulong. Sanctify this and sanctify and bless this, that this will bring forth great faith, O Lord God, and obedience to you, O Lord God, so that we could also be useful, O Lord God. We could also use this as you have used, O Lord God, the 72 disciples, Lord, that even demons, hallelujah, obeyed them because, hallelujah, they joyfully serve you and obeyed your words, O Lord God. So thank you so much once again. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Hallelujah. Ay, nakuha na ni Juan.